Hello guys, so pauwi na kami ng Pilipinas. And mamaya pagdating sa airport, i-share niya kung magkano yung total na nagastos namin for 6 days and 5 nights dito sa Hong Kong and then sa Macau tour namin. Yung ginawa namin para makarating ng airport is from Tsim Sha Tsui. Sumakay kami ng tren hanggang Central. Then, ngayon nakasakay na kami sa Airport Express. So, ang pamasa, Airport Express going to airport na to, diretso na. Ang ginamit namin pamasahe is yung Hong Kong rupees namin na natitira na 100 HKD. Pero kung namasahe ka talaga, 115 HKD siya. So, nakatipid kami, di ba? Yun lang, mamaya na lang ulit. Ito yung binabaan naming tren. Pagbaba nyo dyan, ito na agad yung airport. So, talagang less hassle siya. Hindi na kayo maglalakad ng napakalayo. Tapos pwede na kumuha ng cart dyan. Excited ka na ba umuwi? Yes. Namiss ko na sila Silver. Ay, oo nga. Wala tayong pasalubong kala Silver. Wala na maraming treats pag uwi. Dito mong galing sa Saudi. Ilang years po kayo nasa Saudi? 10 years po. Umalis po ako dun. Wala po ako anak. Pagdating ko po meron na. Kasalisan po ata ako ni yung kumpare. Excited na ba kayo umuwi? Buhayan ako. Excited naman ni Ngel. Madaming utang na hindi nasingil. Sabi nga ni Tito, ni Tito. Pauwi na si Manny. Manny. Manny again. Ay, wait lang daw. So, ito yung life hacks na ginagawa namin. Kasi sa check-in baggage, isang bag lang yung pwede sa 20 kilo. So, para ma-check-in namin yung dalawang baggage namin, tinitape namin siya. So, yan. Kasi sa domestic, applicable. Fake news. Hindi pala pwede yung Kain ba tayo? yung ititape. Bawal dito. Sa Pilipinas lang pala siya allowed. Kailangan talaga sa susunod i-check. Baka Double meron check mga mo. mas mura din. Ito chicken. Oh. Baka masarap. Ito kami kumain sa canteen sa airport ng Hong Kong. Ito yung order ko. Guys, ano to? Egg. Tapos chicken. Chicken to, di ba? Saan na to? Bread. Ano to, Chan? Sausage. Sausage. Tapos may ganito. And then bread. Tinake out na namin. May butter. Tsaka drinks. 45 yan. Walang kanin. Ang butter. Maghintay nga. May pera ka naman dyan eh. Naka-takeaway. Takeaway pala na. Naka-take out na kami kasi baka abutan na kami ng boarding time. 10:15 kasi and 10 a.m. na. Mabilis ang kain. Ano to? Ang sarap. Ito, ang sarap. Lasang milk tea. For the exercise sa mga person. Pwede ka na maiwanan ng aeroplano. Ano oras na? Sakto 11. Hindi talaga masahe talaga tayo pa okay. Pawis so. Parang naglakad din ng Hong Kong. Parang nag-travel Hong Kong na ulit eh. Sa bahay na lang kami mag-video ng yung mga nagastos na. So, yan tayo. Hello guys! So yun na nga, nakauwi na kami ng bahay. And as I have said, i-share ko sa inyo yung naging budget namin and itinerary sa aming 6 days and 5 nights stay sa Hong Kong and Macau. So simulan natin yan sa itinerary. So for our day 1, which is September 16, 2023, wala naman kaming ginawa nito kasi nga ito yung papunta pa lang kami ng Hong Kong. So 9:45 nakarating kami ng Hong Kong Airport and then pinundo nga kami nung nabook namin papunta sa Chongqing Mansion. Then nakarating kami sa Chongqing Mansion around 11 p.m.
Tapos, lumabas kami sandali para bumili ng SIM and then lights out na ng 12 noon. So, for our day 2, eto dapat iba yung pupuntahan namin sa day 2. Kaso, walang Ocean Park ng Tuesday. So, naging Sunday yung Ocean Park namin, which is September 17, 2023. So, whole day yan. First plan, dapat half day lang talaga yung Ocean Park kasi kaya naman doon ng half day. Kaso, naiba nga yung itinerary. And late na din kami nagising kasi nga pagod pa from biyahe nung kinagabihan. Kaya whole day na namin yung Ocean Park noong September 17, 2023. Umalis kami ng Ocean Park na mga 6 p.m. siya or 6:30 p.m. Tapos dumiretso pa kami ng Mongkok para sana magtingin-tingin ng mga kung ano man doon or mag-food trip. Kaso sobrang pagod na kami kaya umuwi na lang din kami tapos sa hotel na lang kami kumain. So for our day 3, September 18, 2023, Monday, full day namin to sa Hong Kong Disneyland kasi dito sa Disneyland, kulang ang isang araw nyo guys. So kung mas maganda kung mag 2 days kayo para lahat talaga matry nyo or ma-experience nyo yung mga rides, mas okay. Kasi antay nyo dito yung Momentus ng 8 p.m. and mga 9 na siya, 8:30 na din siya natapos. So mga 9, pauwi na kami ng hotel. Tapos doon na lang din kami kumain and then yung lights out. For our day 4, September 19, 2023, Tuesday, 7 a.m. is yung call time namin. Pero late na din kami nagising nito, mga 8 a.m. na ata. Tapos, punta kami ng Avenue of the Star, Victoria Harbor, tsaka Clock Tower. So, dun muna kami nagstay mga hanggang 10 a.m. Kasi 10 a.m. pa nagbubukas yung pag-claima namin ng Hong Kong goodies para naman sa passport namin. And then after nun, sumakay kami na ferry papunta naman dun sa Central para pupunta kami ng Pic Tram. So around 11 a.m. kami nakapunta ng Pic Tram. Doon na kami nag-breakfast and lunch. So brunch nga siya. So 1 p.m. ayun, punta naman kami dun sa bilihan ng chocolate tsaka ng gold. Nakauwi na kami nito mga around 5 p.m. And then nagstay muna kami sa hotel for 1 hour para magpahinga. And then 6 p.m. Umalis ulit kami para naman mamili ng pasalubong dun sa Mongkok. So, tapos around 8 ay mga 9 p.m. na kami nakabalik. Tapos pumunta kami na Victoria Harbor para tignan sana yung Symphony of Lights kaso wala na yung may tunog-tunog. Pero nandun pa, may mga ilaw pa din naman yung mga building. For our day 5, September 20, 2023, Wednesday, ang call time namin is 8 a.m. So, nag-breakfast kami sa 7-Eleven. And then mga 9, mga 8:30, bumiyahe na kami papunta ng Ngongping. Kaso 10 a.m. pa yung bukas nito, kaya nakarating kami doon mga 9:30 a.m. So, muna kami, nag-ikot-ikot muna kami doon and then nag-Starbucks. Tapos, 10 a.m. ayan, punta na kami sa Ngongping 360. Tapos, nakarating kami, ang biyahe doon sa cable car papuntang Ngongping Village is 20 minutes. Nagstay lang kami doon ng sandali, picture-picture lang kasi kailangan na namin bumiyahe papunta ng Macau. So yung 1:30 p.m. bumiyahe na kami papunta ng Macau. So nakarating kami ng Macau ng 3:30 tapos start ng tour namin is 4 p.m. hanggang 9 p.m. And then 9 p.m. inatid na ulit kami sa airport. Then mga 11 p.m. na kami nakauwi. Doon na kami kumain, then pahinga, lights out. So for day 6, September 21, 2023, Thursday, ito, wala na kami ginawa kasi nga, ito na yung time na pauwi na kami. Hali kasi yung biyahe namin. Kaya wala na kami pinuntahan nung umaga. Dito munti ka pa nga kaming maiwan eh. So mapunta naman tayo sa naging budget namin sa aming Hong Kong stay for 6 days and 5 nights. So, simulan natin sa airfare. So, ang airfare namin is 4,343.11 pesos. So, ito, nakuha namin siya sa Cebu Pacific ng Piso Pair noong March 2023. March 1 to 3 ata yun. Madalas sila nagpipiso pair yan. Kaya nakamura kami sa airfare. And syempre, may travel tax na 1,620 sa adult and then senior. Pero sa kids, is 810 na lang siya. So, kalahati lang. And then next, sa hotel namin, sa Chongqing Mansion, ang naging budget namin dito is 5,230 per head for 6 days and 5 nights na yon. Each yan ha guys, each person. So, disregard kung kids or adult yan. So, sa isang kwarto kasi, 4 ang kasya. So, 3
kwarto yung binook namin. And then sa Disneyland naman, nag-book kami sa Klook, and then ang presyo na nakuha namin is sa adult is 4,135, and sa kids is 3,147, at sa senior naman is 701. O di ba ang mura sa senior? Kaya nga sabi ng mga kasama namin, sana senior na lang daw sila. Sobrang mura, pero lahat naman, hindi naman lahat, mostly nasakyan ng mga parents ko kasi kaya naman medyo pambata rin naman yung mga rides niya. And sobrang na-enjoy nila yung Disneyland kahit senior na sila, diba? So, natawa naman ako doon. And then next is yung Octopus Card. Na-book din namin yun sa Klook, which is 650 pesos. And then next is yung Ocean Park. Na-book din namin yun sa Klook, which is 2,813 pesos for adult and senior. Sa kids is 1,667. So, ayan sa Ocean Park, ano naman na yan, lahat na yan, rides all you can na yan. And then next sa Peak Tram. Ito naman, nabinok din namin siya sa Klook. So, for adults is 1,072 pesos. And then sa kids and senior is 536. So, next is ang Hongping 360. Sa Klook din namin binok yan kasi mas mura talaga sa Klook, guys. Kasi nung makatinig na namin yung presyo dun sa pagpunta namin, sobrang mura talaga sa Klook. Dito sa Hongping 360, ang kinuha namin is yung Crystal Cabin, balikan na Crystal Cabin. Kasi tinignan namin, pag Crystal Cabin, tapos standard yung pabalik, mas mahal. So, kung parehas Crystal Cabin, mas mura naman siya. So, nabook namin siya sa adult na 2,281. Adult and senior na din yan. Kasi guys, yung may discount dito na senior is yung senior ng Hong Kong lang, Hong Kong resident. And then sa kids, 1,534. And then next, sa aming Macau tour, nakuha namin to for 3,000 each KD good for 11 adults and 1 kid. Pero yung kids namin na isa, is na libre na siya. So, yung 3,000 each KD, hinati na lang namin sa 11 adult. And then, ang naging hatian namin is 2,005 pesos per head. And then next is yung pocket money namin. Dito sa pocket money namin, kasama na dito yung food, transpo, tsaka yung mga pasalubong na pinamili namin. Ang naging pocket money namin is 10,000 pesos per head. And then dito sa 10,000 pesos per head na to, may natira pa sa amin na 2,000 pesos. Kaya naman, parang 8,000 pesos na lang yung ginastos namin doon. Ito yung nga yung total niyan, yan. So, ang total niyan, 32,149.11 per head. So, ayan yung naging budget namin sa aming Hong Kong trip for 6 days and 5 nights. So, guys, i-add ko na din pala kasi nga sa souvenir namin, ay sa pasalubong namin, nakatipid kami dahil nga meron kaming HK goodies, 300 HKD per head yung natipid namin sa pasalubong. Meron din kami pasalubong para sa sarili namin yon. Sa mga chocolates lang. Pero sa pasalubong sa souvenir, kasama na doon sa 8,000 pesos na budget namin. And then sa budget namin na yon, nakabili na din ako ng souvenir ko sa Disneyland, which is eto nga. Ayan. Si Mickey Mouse keychain siya. Sa airport ko na to binili, hindi ako bumili sa Disneyland kasi baka nga mamaya kulangan yung budget ko. Since may sobra naman, kaya yun, napabili ako dun sa airport. Nabili ko siya for 149 each KD. And then yun sa Hong Kong Express, yung train papunta sa airport, pamasahe doon is nasa 100 each KD kasi yon yung namin, yung Hong Kong goodies. Pero kung babayaran nyo siya, nasa 100 plus each KD. 120 ata or 115, something ganon. Pero ito naman guys, pwede yun sa pocket money and then sa pasalubong, mga pagkain nyo, pwede pa yung mas bumaba kung mas magtitipid kayo dun sa Hong Kong. Sa case namin, di naman kami sobrang nagtipid. Kumbaga, pag nagutom kami, kakain kami. Pag di kami nagutom, di kami kakain, di ba? Kasi sa amin dalawa nung husband ko, nasanay na din kasi kami nang hindi masyadong nagkakain nga dahil nagda-diet kami. Kaya hindi naman kami sobrang nagugutom agad. Yun, nakakapagod lang sa paa. So kung gusto nyo nga na lahat ng attraction sa Hong Kong ay mapuntahan nyo and then makapag-side trip na din kayo sa Macau, is nasa 30 to 35,000 yung budget na kailangan nyong ihanda. Pero guys, marami naman mga attractions sa Hong Kong na libre lang, na wala naman siyang mga entrance kung talagang nagtitipid kayo.
is ibawas nyo na lang yung mga attraction ng mga pinuntahan namin dyan ng mga entrance. So yun lang guys, salamat sa pagsama sa amin sa aming Hong Kong and Macau tour. Sana nakatulong tong video namin na to sa inyo, lalo na kung nagbabala kayo mag-travel sa Hong Kong and Macau. So kung nagustuhan nyo yung mga video namin, please subscribe naman kayo and then like and share nyo na din sa mga friends nyo na kasama nyo sa inyong Hong Kong and Macau travel. So yun lang po, thank you for watching. Bye!